Have you ever been to a time when you desired to be of use in the ministry by using your talent, yet you find yourself too timid and too unconfident to do so? Where should you draw strength, power, and confidence to do what we know must be done despite our lack of bravery? Let's learn from a man whom God empowered to lead his people to freedom from oppression of the enemy despite his inferior estimation on self here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Tanan mga kapaglaom, amo na usab kamong giabi-abi dinhi o gikalipay nga kita magkauban na usab nining atong programa sa pag-inampuay. Yes, kapaglaom Renan, kumusta kamong tanan diha mga kapaglaom? We believe that you have experienced God's grace and blessings this week, and we praise God for that. And we are here again, ready to bring Him our petitions as one. Usa ka semana kita nagkalagyo mga kapaglaom apan karon malipayon kita nga ang Ginoo pinaagi sa iyang grasya o kaluoy naghiusan usab kanato dinhi sa ato nga tulumanon. Wherever you may be at this time mga kapaglaom, please always know that God cares for you and He always answers prayers according to His wonderful will. O gawa sa pag-inampuay ato usab nga paghisgutan karong buntaga ang mga pamaagi ang plano sa Ginoo alang sa pagdig-on kanato aron kita makabuhat og maayo. Amo kamong ginaimbitahan sa pakig-ambit nining atong programa karon mga kapaglaom. Sa dili pa ta mo padayon ato sa nga dapiton ang presensya sa Ginoo nga mag-uban kanato pinaagi sa pag-ampo magampo ta. Among dalaygon og gamhanan nga Dios nining takna sa kabuntagon among nabati ang imong gugma, grasya ug kaluoy nga imo kami gihatod niining orasa sa kabuntagon sa pagdaig ug pagpasidungog sa imong ngalan kay ikaw lamang mao'y among yukbuan, alagaron ug pasidunggan sa tibuok namo nga kinabuhi. Ikaw nga tag-iya sa langit ug yuta ug tag-iya sa among mga gininhawa. Nining kabuntagon malipayon kami sa kalig-on, kalagsik ug kadasig nga among naangkon nga nining adlaw nga igpapahulay. Makahimo kami sa pagsimba kanimo diha sa espiritu ug kamatuoran. Mag-uban kanamo nining taknaa samtang kami mag-inampuay, magdinasigay, magtinambagay sa usaw sa pinaagi niining Let's Pray Pilipinas. Ang tanan Ginoo among gipangayo sa ngalan ni Ginoo. Amen. Amen. Good morning once again mga kapaglaom and happy Sabbath. Welcome once again to Let's Pray Pilipinas. This is the place where you don't have to pray alone. And of course, live kita karon sa GSAT Channel 37 o sa nagkalain-lain natong mga social media platforms, no? Sa Facebook and of course sa YouTube and other streaming sites as well. So mga kapaglaom, sugdan na nato sa pagpadala ang ato ang mga prayer requests. Naa sa ato ang mga tagsa-tagsa ka TV screens ang ato ang mga numero, and if doon na mo yung mga specific na prayers, pwede ninyo i-specify din ipadala nato sa hotline nga naa sa screen, which is 0929-3441-777 for smart subscribers. O galing Globe ang inyong mga SIM cards, 0916-5574-777. So butangan na nato sa itong pangalan, unsay concern, and unsay kinsa ang ato ang pag-aampuan, and ato ka na siyang ipadala sa katong mga hotlines nga na-mention. Pastor, any other reminders? Yes, kapaglaom rinan, pahinumdum alang sa atong mga kapaglaom nga magpadala sa ilang sa inyong mga prayer request nga kung ugaling doon na mo'y mga somewhat confidential nga dili nato i-air live din sa ato nga programa, kindly put the word confidential, no? Kaya ang ato nga team after the program nini nga episode
mag-inampuay. O dad-o na nato sa atong Ginoo ang inyong mga hangyo o mga pag-ampo aron nga ang Ginoo mutubag ni ana atong mga pag-ampo. Ug ayaw mo kalimot mga kapaglaom, not only we would like to welcome your prayer requests and also mga kapaglaom, ayaw mo kalimot sa pagpadala usab sa inyong mga pagpasalamat o pagdaig sa Ginoo dinhi sa atong programa. Kung giunsa kamo pagpanalangin o paggiya sa mga pag-ampo ninyo ngadto kaniya. Yes, thank you so much for that, Pastor. No, speaking of mga pagdayeg o mga pag-ampo, mga gitubag ng mga pag-ampo, mga kapaglaom, the book Great Controversy, page 525, nagapahinumdum ka nato and says, it is a part of God's plan to grant us, in answer to the prayer of faith, that which we would not bestow, did we not thus ask. Therefore, mga kapaglaom, katong mga nagahangyo o nagahatag sa ilang mga prayer request, nagatugyan di sa Ginoo, sila nagadawat niini. And kini ihatag ka nato ang ato nga praise report ni kapaglaom Neil Espinido. Yung minimiti namin, eto na. It was God who made it for me. And you know, Guy, that when I ask, He answers. Sa adlaw ipapahulay na malipayon na magapahat kaninyo sa atong natubag na mga pag-ampo. Praise God kayo mga kapaglaom. Ang una natong natubag nga pag-ampo nagikan kang Sister Annalyn Espinosa from Arakan, South Cotabato. Ang iyang hangyo na pag-ampo kapaglaom kay nagsuffer siya sa iyang vertigo o kanunay gitubag sa atong buhi nga Ginoo. Katong bag-o pagyud May 7 by grace of God, no, kanunay nagatubag ang atong Ginoo. Ug atong ikaduhang answered prayer nagikan kang Lola Leonola Lahot from Tampilisan, Zamboanga del Norte, na naghangyo siya ug nagpaangpo siya sa iyang apo na na-admit ug bag-o pa gyud gitubag katong May 7 na nakagawas na gyud sila kauban sa tabang yapon sa Ginoo. Ug sa atong ikatulo na pag-ampo na answered prayer na nagikan kang Sister Miriam from Bukidnon, na naghangyo siya sa iyang interview para sa iyang trabaho na madawat siya o kanunay gihapong gitubag sa atong Ginoo. Katong May 7 na nag-start na sa iyang training o kanunay na siya mosulod sa iyang unang trabaho. O sa atong ikaapat kapaglaom na nagikan sa Abalye family na ang ilang pag-ampo nagihangyo na complete healing kang Hadasa Abale. Nagconvulsion siya kapag laom. O kanunay katong May 2 gitubag sa atong Ginoo na nakagawas na sila o kanunay na malahutayon na makabalik sa pagmangalagad sa atong buhi nga Ginoo. O ang atong last na answered prayer nagikan kang Sister Claire Poras from North Cotabato na nagpaampo gyapon siya sa iyang healing for all body. O kanunay katong May 2 nagitubag gihapon sa atong buhi na Ginoo. Nagpamatuod ra gyud kapag laom na bisan dili nato masabod ang Ginoo ug wala ang Ginoo sa atong kiliran, pero kanunay siya mutubag kung kita mutuo, musalig ug matinumanon ug matinud-anon ang atong pag-ampo ug pangalagad kaniya. This has been your kapaglaom Neil in Hope Channel Cebu, reminding you, forget God, nothing shall be impossible. Yung minimiti namin, eto na. It was God who made it for me. And you know, Guy, that when I ask, He answers. Thank you so much for that, kapaglaom Neil Espinido. Mga kapaglaom, God is a heaven full of blessings that He wants to bestow on those who are earnestly seeking for that help which the Lord alone can give. Busa ni mga takna, mga kapaglaom, atong tagaan sa pagtagad ang atong mga kapaglaom nga nagahangyo og nagasik earnestly sa Ginoo aron nga ilang madawat ang mga katumanan sa ilahang mga pag-ampo. For our first batch of prayer request, mga kapaglaom, sama sa itong naandan, akong hangyoon si kapaglaom Renan, alang sa pag-offer og prayer nila ni kapaglaom Jennifer Tumarong alang sa iyahang nga fast
fast healing alang sa tuwa nga prayer sender from 2754 nga nagapadala siya nga unta iyahang makamtan ang maayo nga panlawas o mahimong malampasan niya ang problema, especially sa financial nga field kapag laomrenan o maingon man sa mas magligon pa ang iyahang pagtuo bisan pa man nini nga mga problema sa ilang panimalay. Then also gikan sa tuwa nga prayer sender from 4606 nagapaampo alang kay kapag laom Jake nga unta makabaton og daghan nga mga proyekto tungod kay kini sa contractor kapag laomrenan. Yes. And then also si prayer sender 3650 nagapadala nga unta adunay kalinaw taliwala sa ilaha bisan pa man sa problema diha sa ilahang pamuyo sa ilang panimalay. Then lastly, si kapaglam Sasol David nagapadala usab alang sa ikaayuhan sa iyaha nga balatian nga magsigi og balik-balik. So let's pray for these mga kapaglaom and kapaglaom Renan. Yes, salamat kapaglaom mind. Mga kapaglaom uban ni kami sa pagampo. Now, let us pray. Our Heavenly Father, dear Lord, daghang salamat sa usanasad kahigayon. Kung sa diin kami makatawag na po dinha sa imuhang pangalan, makaduol, uplifting mga prayers gikan sa among mga kapaglaom. Daghang salamat sa imuhang paghikap sa mga kasing-kasing o panghuna-una niini nga mga kapaglaom nga nagasalig nga ang mga tubag sa ilang mga pag-aampo na adinha kanimo. Busa, I would like to especially pray, dear Heavenly Father, sa pipila sa among mga kapaglaom, especially ni kapaglaom Junifer Tumarong, dear Lord, nasayod ka sa iyahang balatian karong taknaa. Akong gihangyo nga ikaw mag-uban kaniya, liguna ang iyahang pag-alaga dinha kanimo, iyang pagsalig. Remind him, dear Heavenly Father, that you are the great physician. Kung doon naman siya ginatumar nga mga tambal karon, nagpa-doktor baka siya, akong iampo Ginoo nga ikaw mag-bless sa kani nga mga instruments kay imong gigamit aron sa iyahang kaayuhan. Yes. Also, dear Heavenly Father, I pray sa usa ka pamilya, gikan ni sender 2754, dear Lord, nga nagahangyo nga ikaw magalig-on kanila sa ilahang pagpangalaga dinha kanimo. Nga kung unsa man mga problema nga naa sa ilahang panginabuhi karon sa family, kung duman sila ay mga problema sa ilahang paninapi, dear Lord, and ilang hangyo nga imo silang giyahan sa paggamit para sa saktong butang niini nga ma-manage nila ang ilahang mga finances, dear Lord. Also for the health of their family and ang ilahang pagkaginikanan sa ilahang mga anak, dear Lord, nga maayo ang ilahang pagpadako sa ilahang mga anak. Lord, I also would like to pray sa kang kapaglaom Jake. Doon na siya mga projects, dear Heavenly Father, karon og umalabot ng mga projects niya. Lord, hinaot ka ikaw magagamit kaniya bilang isa ka engineer na pinaagi sa iyahang mga projects, mamahimo siyang successful gikan sa kani nga pagpaningkamot and magamit kini para sa imong ministry. Yes. Dear Lord, kabay nga ikaw nga magapakamaayo sa mga equipment nga iyahang ginagamit and apil pud ang iyahang panglawas, dear Lord, sa iyahang pagnegosyo. Heavenly Father, I also pray kang sender 3652 nasayod ka Ginoo kung kinsa siya and iyang hangyo nga ikaw maghatag kaniya og kalinaw taliwala sa mga pagsulay nga ilahang giatubang karon sa ilahang pamilya. Hinaot nga ikaw magapatunga niini nga pamilya kung unsa man gani ilahang mga kakulian. May you please remind them, dear Lord, with your love. Yes, Lord. Father God, I also pray sa kang kapaglaom Sasol David. Lord, you know his condition as well and ang iyahang hangyo nga ikaw magatangtang niini nga sakit sa iyahang panglawas. Heavenly Father, kaning tanan, these are all beyond our capabilities as human beings, and we know that you have already prepared answers para ni ani nga mga prayers, dear Heavenly Father. I pray nga ikaw mag-aandam kanila sa pagdawat sa imong pagbuot and sa pagsabot sa unsa imong gusto nga mahitabo sa ilahang panginabuhi, Lord. May you forgive us, Father, from all our sins. In Jesus' name I pray.
Amen. 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 Madagang salamat mga kapaglaom no sa katungang mga prayer request, and padayon kita sa pagbasa sa mga pinadalang prayer requests. Akong hangyoon si kapaglaom pastor to lead us in this batch. Akong unahon ang gikan ni kapaglaom Jackie May Pamisa. Naikipangbati sa iyang panglawas karon no, sakit ko no kaayo iyang ulo. So atong tabangan sa pagampo si kapaglaom Jackie May. And also gikan ni kapaglaom Anthony Diones. Nagpasalamat siya din sa Ginoo sa usa ka panalangin sa ilahang pamilya, kay 17 weeks na nga pregnant ang iyahang wife. So congratulations ninyo. Praise God. Praise God, no? And atong iampo ang safety sa iyahang wife and sa iyahang baby. Now also let's continue to pray para sa kang kapaglaong Jimmy Hamora, no? Wala na specify kung unsa, but I believe we have been praying for him, so ato nang padayunon. Now also let's pray for Ishel Francisco, no, ang dunay sakit-sakit sa iyahang panglawas pud karon nga unta maayo lang ang result sa iyahang ultrasound. Also ni kapaglaong Marvin Espinosa, ato siyang i-appeal sa atong mga pagampo for his recovery and sa iyang mga gipangbati sa iyang panglawas as well. Also ni kapaglaom Gerald Hadrake nga karon mga kapaglaom do na siya balatian. It's a serious condition, but let's pray nga pinaagi sa ato ang mga pagampo siya makadawat og kaayuhan. So akong ihatag ang panahon kapaglaom pastor. Yes, mga kapaglaom, ang pulong sa Ginoo atong masaligan hangtod nining orasa sa kabuntagon ug bisag kanusa, bisag asa nga dapit sa tibuok nga kalibutan ug sa ato nga kinabuhi, kita makasalig ug makalaom gayud sa pulong sa Ginoo. In fact, this morning I'll be reading one of the promises in the Bible found in Deuteronomy chapter 31 verses 8 and 9. Mao ni ang saad sa Ginoo nga atong lauman ini nga kabuntagon nagingon, "The Lord himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged." Nindot gayo ang pagpadasig sa pulong sa Ginoo nining kabuntagon mga kapaglaom. Dili ta angay nga mabalaka og maluya bisan sa mga problema, balatian o kasakit sa kinabuhi, makahimo kita sa pagpadayon ngadto sa unahan. Atong iduko ang atong mga ulo alang sa pagampo, magampo ta. Dios nga gamhanan o may gugmaon, dili namo masukod ang imong pagkamaayo sa matag usa kanamo. Bisan ang imong mga pamaagi, dili namo matag-an kung unsa ang imong mga dalan. Apan kami makabaton niya ng imong kabubuton kung lamang kami magalakaw kauban kanimo. Nini nga kabuntagon Ginoo, sa makausapa kami nangayo sa kapasayloan sa among mga sala, kundiin kami napakyas diha sa among pulong hunahuna bisan pa sa among mga pagbati aron Ginoo nga walay butang nga makababag sa among mga pagampo nining orasa. Og sa pinasahi ako nagaampo alang sa among mga kapaglaom nga naas kasakit, anaa sa balatian, anaa sa kalisdanan, anaa sa pinansyal nga kalisod, kalisdanan diha sa relasyon. Hinaot nga ikaw magapakamaayo kanila. Tangtangi sila o Dios sa tanan nga mga gapos sa kalisdanan o bisan sa sala, tagai sila o kadaugan nga kamintanan magmalipayon sa pag-alagad diha kanimo. O ako nagaampo alang sa among mga kapaglaom nga nagpadala sa ilang mga hangyo diha kanimo. Ug among nakita kung giunsa nimo pagtubag ang mga pag-ampo kaniadto, busa kami nagpakatakos sa pagduol kanimo nining orasa kauban si kapaglaom Jackie May Pamisa. Tagay siya og kaayuhan. Ang asawa ni kapaglaom Anthony Diones. Hinaot nga ikaw magpakamaayo sa iyang pagsamkon sa ilang pinalangga nga anak, nga moabot ang adlaw nga magbalampuson ang iyang pagpanganak ug magmalipayon ang ilang pagpuyo
sa usa ka membro nga imong idugang ngadto kanila. Panalangini si kapaglaom Jimmy Hamora. Hatagi siya og kasulbaran sa iyang mga problema ug balatian. Balatian tingali diha sa panglawas o kaha sa espiritu. Ayuha siya o Dios. Panalangin usab si kapaglaom Isel Francisco, kapaglaom Marvin Espinosa o kapaglaom Gerald Hadraki. Ayuha sila sa ilang mga balatian. Panalangini ang medication nga ginadapat ngadto kanila. Bisan pa ang ilang mga hinigugma, ang pag-atiman kanila, mahimo kining taytayan og instrumento sa ilang kaayuhan. Salamat nga ikaw nagdungog sa among mga pag-ampo. Dungog og himaya among iuli diha kanimong tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor, for that prayer. Mga kapaglaom, keep your prayer request coming. Ibutang lang na din ha, i-comment, type down below sa ato ang comment section, and we will be right back. We will read those comments and prayer request o ato ng pag-aampuan later alang sa tuwang 3rd and 4th batch. And we will continue mga kapaglaom. Kung inyong na matikdan this week, we have been talking about how to improve talents or more on talents. But maka-question gyud ta nga, talentado ba gyud ko? Or these talent baka nga nasa kong mga kamot, magamit ba gyud ka ni sa Ginoo or unsa baka marabi tawag dili ka confident. So kung ikaw usa ni ana mga kapaglaom, isa kini ka topiko nga alang kanimo, and this is entitled God Gives Us Power to Do Good. Busa atong sugdan sa paghimay-himay, but before that ato ding masahon ang ato ang quote of the day, and it is naa mabasa sa book My Life Today, page 118. It says, "To God belongs all the glory for the wise and good deeds of human agents." Kapag laamrenan, pwede ba nimo, mahimo ba nimo nga ihatag tagag insight ang ato ang mga viewers kung unsa ang ato ang paggahisgutan nining taknaa? Yes, mga kapaglaom, no, sa nahisgutan ni kapaglaom mine. We are talking about talents and kanibang mga paghuna-huna nga ako abang talent magamit magyud ka ni sa buhat, or maybe sometimes we think lowly of ourselves, no, and in the Bible there's also a character nga ingana ang nahitabo sa iyaha. Common kaya sa ato ang iglesia mga kapaglaong maingon nga, ay kuan lang man ko, ani lang man ko, sila lang kay sila man ang ingon ani ingon ana. No, na po yung mga similar nga character sa Bible who he also thought nga dili pud siya takos alang sa pagbuhat ni atong unsay ganahan ipabuhat sa Ginoo. But then nanay mga plot twist diha mga kapaglaom where ang Ginoo na ang nahibalo kung unsaon ta niya pag-enable. Kapaglaom mine? Yes mga kapaglaom, ang ato ang topic mga kapaglaom ning taknaa na makita if you are curious na sa Judges chapter 6, and it talks about this brave man, but first dili siya naka-brave, but God enabled him, no, gipanganlan na siya og si Gideon. So ni mga taknaa atong pagahisgutan how God calls Gideon ug nganong nahisgutan man si Gideon din hinining tungora, and then sa pagtawag sa Ginoo unsa man di ay unsa man ang kumbaga answer ni Gideon. And God assured Gideon alang sa iya nga mga presence, and also God empowers Gideon aron iya nga ma-attain ang victory niini. So pastor, pwede ba namo maasa imuha pastor ang insight kung giunsa ni pagsugod ang istorya ni Gideon? Yes, kapaglaom mine, no, kapaglaom Renan. By the way, sa atong mga kapaglaom nga nakig-uban karon sa atong nga pagtuon, ayaw ninyo na ang kamo kanang walay kaakuhan, dili mo takos ug wa mo'y angay nga kanang mahimong kabahin sa kanang buluhaton sa Ginoo to any kanang mga kabahin diha sa community, diha sa balay, kay naman goy mga panahon kapaglaom mine nga ang atong mga kaigsuonan maguna-una ba nga si kinsa raman ko, no, unya ingon ini raman ko, unya pobre ko wa koy titulo, unya inana, unya ingon ani ang ako ang dagway. Mind you mga kapaglaom, you are created to do something for good, okay? Ikaw, ako, kitang tanan gilalang sa Dios aron nga do natay mahimo. Wala ta gilalang sa Dios aron nga kanang walay pulos. Kay og walay pulos, ibutang na lang ta diha sa kilid. Pero wa pa koy nakita, wa pa koy nakita nga tao sukad sa akong paghimugso nga walay pulos diha sa balay.
diha Yes. sa katilingban, diha sa iglesia. Yes. You can do something, ha? Walang tingali gyud na ma-discover. Okay? Yes. Tanawa si kanang Gideon, mga kapaglaom. He's just an ordinary person among the tribe of kanang dito sa Israel. Unya, unsa ra may ang trabaho? Very simple, ha? Atos unya kanang simple ra gyud kayo, giok-giok. Pero sa diha nga gitawag sa Ginoo, hesitant siya. Kanang Ginoo, ako ba gyud? Sure ka? Oo, nainana no, sure Masig gyud na ka. wrong send lang guro ka, na. Lord. Unsa man ni murag nasayop lang gyud tingali ni. Okay? Kitang mga ginikanan kay baluta og kinsay naay potential sa ato mga kabataan, di ba? Kita. The time nga moingon ta nga himuan ni nak, himo ato, himuan ni. So kahibalo gyud ang atong ginikanan nga mahimo nato na. Also to our church leaders, community leaders, by the time nga i-appoint ka, nahibalo na sila nga duna kay potential og labaw sa tanan mga kapaglaom ang Ginoo sa diha nga motawag nimo, you are able. Yes. Able gyud ka sa paghimo na. Now this was Gideon mga kaigsunan sa diha nga gitawag siya nga Ginoo, kanang sure gyud ka. Oo. Pero sa diha nga ang Ginoo nagpakita kaniya og katingalahan nga mga pamaagi, ingon si Gideon, wala nay kanang rason nga mobalibad pa ko ngadto sa Ginoo. And so he answered the call to lead the people of God out of bondage. Mga kapaglaom, tabok ngadto sa kanang suba sa Jordan og didto nagmalampuson in leading out the Israelites to conquer the land of Canaan. Kapaglaom may. Yes, thank you, Ana, Pastor. No, pero ganahan lang ko emphasize, Pastor, alang sa itong mga kapaglaom sad nga nagasubay, nagabasa din na sa Judges chapter 6 and chapter 7. Ato ang paggahisgutan, nga no dahil si Gideon nagahesitate man. And imagine mga kapaglaom, no, ang sugo sa Ginoo sa iyaha is bring these people out of oppression ngadto sa mga Midianites, sa mga Amalekites. And ang atong mabalaan, Pastor, na makadungog tani nga mga type of people, murag dagko jud kay ni sila, and daghan jud kay ni sila, and mas kusgan ni sila compare sa mga Israelhanon. And so si Gideon that time naghesitate siya, and unsa iyang excuse? Behold, my family is poor in Manasseh. Gigikan man siya sa tribe of Manasseh, and I am the least in my father's house. So makaingon gid siya nga kinsa uyamot ra man gyud ko intan Ginoo. Gamay ra gyud ko, gamay ra gyud ni amo ang tribo. Ingon ana murag kumbaga wala lang gid mibili. And so but gihapon mo lagi ka ng feeling of inferiority, no, na akan makaana kapaglaom mo na nagkapaglaom, Pastor, nga usahay mo ra kag muuk-uk na lang ka kay it's kini nga mga people kini nga mga people nga nasa kong palibot mga dagkong tae man kay ni yun ana, no. And sometimes when God calls us to do service, God calls us nga mo lihok diha sa yaha in the ministry, usahay mo tan-aw biya gid pudta sa ato ang tukinsa ta, and ikumpara nato ang atong kaugalingon ngadto sa uban. Mga kapaglaom, kini nga usa ka sugilanon ni Gideon nagapahinumdum nato that nasa verse 16 ang giingon diha sa Ginoo is, and the Lord said unto him, surely I will be with thee. Kana usa sa angay to emphasize nga bisan pa man og kinsa ka unsa ka kagamay, when God calls you, dili gid kaniya pasagdan, tawgon kaniya nga ilang kang ibilin sa kilid-kilid nga pasagdan. God will surely be with you, and according pa niya, and thou shalt smite the Midianites as one man. Kanang para nimo murag dili magid imposible magid kaayo ni Ginoo, gamaya magid kaayo nako. But ang ingon diri akong giingon akong i-emphasize ning and bitaw, Pastor, usa ni ka connecting word nga ang phrase prior to that ingon, surely I will be with thee and thou shalt smite. So if the Lord is not with Gideon, dili niya pwede mahimong masmite ang mga Midianites. Dili niya pwede mahimong madaog ang mga Midianites. Kapag lamrenan. Yes, so usapod sa mga butang mga kapaglaom that I'd like to reiterate kay kanibitang dagan kay insecurity si Gideon. But there was something nga wala niya nakita sa iyahang kaugalingon nga ang Ginoo ang nakita, same as ourselves, no, daghan kitag insecurities mga kapaglaom, but then wala ta nag-consider sa unsa kahay nakita sa Ginoo sa akoa nganong iya man ko ipadala sa kung unsa nga mission field nga naa sa atoa, right? Si Gideon nakita sa Ginoo nga siya dunay talent sa leadership, no, lahi nagkalain-lain nga ato ang mga talents. Ang kang Gideon was leadership, and that he was also he also had a humble heart, no?
lahi maning kaning humble lang kunuhay, no? Ang kang Gideon, it was genuinely humble because wala man niya nakita nga, uy, maayo man da ikaw nga leader. Ang Ginoo ang nakakitaan na, and that God also saw his humble heart, no? So mauto nga gi-assure po siya sa Ginoo that kuyugan gyud siya sa Ginoo when he will answer the call of God to lead his people. But despite na nakapaglaom na noon, Pastor, nag-ingon ang Ginoo nga na ako magkuyog sa iyahan, naagigipon siya doubts. And even ginatistingan gyud niya ang Ginoo kung sa mga mga test, Pastor. Unsa iyang gibuhat sa Ginoo, gitistingan man jud to niya gyud. Giunsa man to niya, nangayo siya og sign. Ano sa nga mga signs? Kapag laumain si Gideon, parihar po na nato. Kay bawta nga doon na tayo gitawag tas Ginoo, pero magduha-duha pag yun. Ginoo, kanang sure gyud ka Ginoo, kanang tagai kuno ko og ilhanan Ginoo. Tagai kuno ko og ilhanan, murag atong i-challenge ang Ginoo mga kapaglaom. And ang Ginoo usab kung moabot nato ang panahon sa mga pagduha-duha, buhatag po og mga ilahanan, just like Gideon. Ingos Gideon, Ginoo, kanang murag duda pa magyud ko sa ako ang katakos Ginoo, kay kinsar man ko gamay man ko niya pobre ko nga tao gikan sa imong mga katawhan, kanang tagai kuno ko og ilhanan Ginoo, ha? Tagai kuno ko og ilhanan. So gipangayo nga ilhanan mga kapaglaom ni Gideon diha sa Ginoo, og ang Ginoo nagatubag ni ana nga mga ilhanan. Daw imposible kayo ba? Ha? Daw imposible kayo nga Ginoo kining ako ning ibutang dinhi o niya mabasa gani ni bisag ulay ulan, kanang murag 50% mo to na kunin mo. Oo. Pero pagkasunod gani unya muulan unya dili basa, murag 100% gyud ko nga motuo nimo. And it was done by God. It was performed by God. Kay ngano man ang kinabuhi ni Gideon mga kapaglaom atong timan-an, it was not Gideon actually who fought the Midianites and Amalekites. It was God, no? Ang God, ang Dios nag-ingon siya, not by might nor by power but by spirit. Ang espiritu sa Dios nag-uban kang Gideon nga naghatag kaniya gahom nga mahimo siyang maayo nga leader sa mga kasundaluhan ug nagmadaogon sila pinaagi sa giya sa Dios. Yes, thank you kaayo sa pag-emphasize ana, Pastor, no. Very powerful kaayo ang Ginoo nga mindful kayo siya ni Gideon. And mga kapaglaom usahay ba maparehas pud dito ni Gideon no, nga bisan bitawag not once one sign is not enough for us. Kanang usahay bisag gihatag na sa Ginoo sa tuwa ang first sign nga mo gidi ang ako ang katuyuan, ako ang will alang kanimo. Pero with sa Lord, tagay pa kog lain nga sign. Dili pa enough sa ako ang akong nakita nga sign. The first sign nga gipangayo ni David ni Gideon brother was kanang butakan kunuhay niya tong unleavened bread, na unleavened cake di ay, and then the broth was there pero dili siya luto, and then gipatong niya sa usa ka rock. Ginoo, lutoa daw ni niya, wala ko gibuhat, walay kalayo, and lo and behold ang kalayo ni gawas gikan sa rock. And imagine dili gyud na dili gyud mo siga ang stone gyud kung atong hunabot hunahon mga kapaglaom. So that means na those impossibilities pwede mahimo sa Ginoo nga posible. Yes. No, once iyahan ang will para sa ato, iyang buhaton gyud na ang tanan. And second, itong giingon nimo, Pastor, nga gibasa niya, wala nagulan pero wala nabasa, nya na bitaw. So ang Ginoo gihapon nagauban sa iyaha. And then bisan pa man ni ana nga mga doubts sa Ginoo, very sure ang Ginoo sa iyaha nga calling. So sahay og kita nagduha, mind you mga kapaglaom, ang Ginoo sure kayo sa imuha. Natay mga pag-ampo kapaglaom mind ba, kapaglaom rin ang mga nga Ginoo kanang gusto ko nga siya mao ako mahimong lifetime partner. Niya tubagon sa Ginoo niya mo ingon pagida sure, nga Lord. Mo na ba gyud ni sa Lord? Nainumdum magkuko sa usa ka batanon ba bago siya na bautismuhan. Siya kadungog man siya sa wali sa pastor nga kinahanglan mangayo gyud sa Ginoo, magampo gyud ba for a lifetime partner iyang mahimong asawa. Nagampo na siya kay nakamatikod man siya nga ang ganahan kay niya nga babae kapag laom rinan maugyoy una pinakasayo nga moadto sa simbahan. So karon ingon dayon siya nga akong pangayoon sa Ginoo nga sunod Sabado akong ingnon nga Ginoo ang pinakauna nga moadto sa simbahan mo imo ihatag nako pilay kanang pabordaan ba. So pilay sugilanon mga kapaglaom adto ni sa simbahan, sama sa atong himon hindi abot nato simbahan kanang malandong ta unya iya gyud giunhan ang kunuhay ang babae. Karon kay pag tunga-tunga siyang pag-ampo nagtagaktak naman ang kanang sapatos sa babae, ingon siya nga
Ginoo, daghan kayong salamat kay niya na gyud ang babae nga imong gihatag sa kuha. Karon kay pag humaniyag ampo gilingkod na ang babae diha siyang luyo, iya nang kanang lamanuhon naum sa banga na mura mag nasilo siya sa Ginoo. Kay katumang dalagang guwang mo'y pag iya untag lamanuhon maayong buntag sis nya murag nakugang siya ba nga Ginoo dili ni mao nga akong gipangayo Ginoo. Usahay mga kaigsunan ingon ana ang atong kinaiya ba nga Ginoo naghatag na og something someone alang kanato but ang atong kabubuton gihapon mo ay matuman mga kapaglaom. Yes. But this is not the case of Gideon. Balik ta ngadto kang Gideon. Iya yung nakita kung giunsa pagiya ang mga katawhan niya. Gani tan-awa ra gud ang sugilano ni Gideon kapaglaom main. Daghan kaayog sundalo, no? Daghan kayong sundalo pero ingon ang Ginoo, Gideon dili na maoy makapukan sa walls of Jericho. Dili na sila mao. Ibani na siya. Kung kamo si Gideon, kung ako si Gideon, mga kapaglaom mo reklamo tingali ko nga Ginoo. Outnumber na gani niya imo pag yung ibanan. Pina-reduce niya no from 10,000 to 600 to 300 pag yun. Pero again mga kapaglaom, it is not by might nor by power but by the Spirit of God. Amen. And God is so true sa iyaha nga mga assurances of victory alang kay Gideon pastor no na. Bisan pa man sa iyaha nga doubts, iyaha jud nga ginapakita kang Gideon na ihatag gid niya ang kadaugan gikan sa mga Midianites and sa mga Amalekites. Mga kapaglaom even pa gani nga gisugo jud niya para ma-sure gid si Gideon kapaglaom na no. Yes. Sige adto dito sa kampo sa mga Midianites. One night adto dito. Kuyuga si pura kay kabalo kung mahadlok ka. Pag kuyog nila adto naay usa ka naghatag sugilanon ang duha naginustoryahay while they are watching for the night ba nga naday sila sa ka-dream nga katukunong bula nga isa kuno ka bula nga barley nga nitumpag kuno sa ilahang nga tent ingon ana and ang situbag sa usa niingon nga si Gideon jud ni mao gyud na ang story ni Gideon kay ang Ginoo naa kaniya. So even ang enemies nakita niya nga si Gideon was capable, Gideon was able, and so tinuod gyud and mo na sa iyang pagkadungoan uli siya dito gingan sige pamarog kay Ragnas na kuan siya na ignite siya nga nadasig siya na inspire siya because iyang nakita gyud nga ang Ginoo makig-uban gyud kanila because God has promised so mga kapaglaom ang part lamang ni Gideon was submission and have a willing heart. No, willing heart ra gyud ang gipangita sa Ginoo. First, God called Gideon, God prepared Gideon, God empowered Gideon, and He assured Gideon, He strengthened Gideon, He set the enemy against each other, na wala gyud siya gibuhat pastor. Katong 300 hutoy pulos. Kay ang nag-away-away ra man sila sa ila-ila nagunayay. Wa pa gyud sila mga espada, walay tamin, walay helmet. Miingon hinoos Gideon, hala, pagkuha mo dito mga trompeta, mga turutot ninyo. So that means, katong nga war or a battle against Midianites and Amalekites, dili ito war against the Israelites or Gideon's troop, no, kundili it is a war against sa Ginoo and atong iyahang kaaway. And so ang Ginoo gyud mo ay nagbrought na atong victory. So He wrought the victory and from the beginning of the battle it was all the Lord's work. After all, even the life of Gideon is the Lord's. Mga kapaglaom, very sweet kaayo ang assurance nga gihatag sa Ginoo alang sa ato karon. No? All God wants is for us to answer the call, atong isubmit sa iyaha ang atong mga talents, mga kapaglaom. And that what God wants to emphasize here also is that ang credits is not to ourselves. True. No, sa kaning story specifically kang Gideon, that all the while it was God's kanang doing yun. No, we are only instruments and that we are to submit all of our talents to Him para mabuhat niya ang unsa iyahang pagbuot. Yes, kapaglaom rinan. Mga kapaglaom sa tanan nga sitwasyon sa ato nga kinabuhi, moabot ang kalisod, moabot ang hagit, moabot ang balatian, but the good news is there is hope. Doon na tayo paglaom mga kapaglaom diha sa Ginoo kay siya lamang ang maghatag kanato o kadaogan kapaglaom may. Amen. Amen to that, Pastor. And so mga kapaglaom, while we ponder upon the things that we have learned sa kaninga discussion, let's also ponder upon this song.
He put a touch of wag and a puppy dog's tail, and he put a little slow and a silly old snail. And when he was sure it worked as it should, God looked at his world and said, "That's good. Good, good, good." He said, "That's good. Good, good, good." God looked at his world and said, "That's good. Good, good, good." He said, "That's good. Good, good, good." God looked at his world and said, "That's good. That's good. That's good. That's good." That's good mga kapaglaom, no? And God looked at this world and He said, that's good. So gituga ang ato ang kalibutan and kitang tanan to be beautiful in God's hands. So mga kapaglaom, let's continue to pray for one another. Dunay mga pipila ka mga kapaglaom nato nga naay mga prayer requests. And so akong hangyoon si kapaglaom mind for this batch. Atong sugdan kang kapaglaom Robert Hondanero. And ni kapaglaom Renelyn Balajay Palutaw, and also nila ni kapaglaom Mr. and Mrs. Zarday Pipito. Doon na sila kanang paghangyo nga makaanak na, and the rest of our mga kapaglaoms naghangyo sila sa ilahang mga balatian sa panglawas. Also, let's pray for kapaglaom sa mga mutake sa nursing licensure examination karong May 28. I'd like to especially mention sila ni kapaglaom RV Dale Ukang and batch Kulea sa Mountain View College, and also ni kapaglaom Shilika Nakar nga moapil sa kaning board exam, and also I'd like to mention also kapaglaom Hani Rabago kapaglaom mine sa results sa iyahang licensure exam for teacher. Now, also, let's pray for kapaglaom Ana Lu Duran Salazar sa iyahang balatian and sa iyahang recovery. Also, sa nila ni kapaglaom Josephine Escanilla, Lindy Lu Magdadaro, and kapaglaom Domingo Espinosa nga naapod sa balatian. Also, ni kapaglaom Mil Cabo para sa iyahang anak nga si Michelle nga naapod sa balatian karon. And also, ni kapaglaom Dan Rio, no, naapod sa balatian. Also, atong i-appeal si kapaglaom Samboy Bermudo sa iyahang interview para sa iyahang visa, ni kapaglaom Manuel Pilayo, and ni kapaglaom Mr. Fermin, and also ni kapaglaom Neil Kirk Dumlao. Doon na sila yung mga nagkalain-lain nga mga balatian mga kapaglaom, physical, emotional, and so ato silang i-appeal sa itong mga pag-ampo. Ako hangyoon si kapaglaom mine. Thank you so much, kapaglaom Renan, for reading. Mga kapaglaom, before we pray, would like to give you this reminder nga written sa prayer book ni Mrs. Ellen G. White. It says, "Every saint who comes to God with a true heart and sends his honest petitions to Him in faith will have his prayers answered." I hope na ato kining pagahuptan that God is also giving us an assurance that He will answer our prayers. It may not be on our time, but it will be on His perfect time. Let's pray. Dalaygon nga Diyos, nakatruno sa mga langit, mga taknaa, amahan, kami nagapasalamat diha kanimo. Once again, nagaduol diha kanimo, Lord, for you are deserving nini nga mga pagpasalamat, nini nga worship, Father in heaven, because you have done so much for us. Bisan pa man og daghan gi mga doubts, daghan gi mga hesitations, bisan pa man og how many times you have proved yourself faithful to us, dear Lord. We were unfaithful, Father in heaven, but thank you, Lord, that today you have reminded us to trust you fully, Father in heaven. Bisan pa man nining mga nagkadaiya nga mga yangungo sa imong mga katawhan, nagkadaiya namo nga mga na-experiensyahan ining kalibutan na amahan, adunay mga kasakit, adunay mga kalipay, adunay mga kahiubos, dunay mga bisag unsa nga dili maayo nga relasyon sa amoang sulod sa panimalay, gawa sa panimalay, sa mga friends, and even sa mga workplace. Father in heaven, we are still thankful that you have sustained us, Lord, and all through this, Father God, imuhang kami nga ginamold to be your beacon of light ngadto sa uban, that
whatever ang amo ang character towards them, dear Lord, towards the situations, kini nagapaila that we have you and we are different. We are your peculiar people, Father God. And kinahanglan nga lahi usab ang amo ang pagdawat niini nga mga pagsulay. Father in heaven, despite all this, we are thankful that you have sustained us, and we know that we have an assurance and we have this great hope nga among madawat ang katumanan nining tanan. Father God, niya ang pipila sa imong mga katawhan naga duol diha kanimo ug nagahandom amahan og adunay paglaom nga ilaha kini nga madawat, labi na gayud ang mga kapaglaom na mga naa sa balatian. Sila si kapaglaom Robert, si kapaglaom Renilyn, sila si kapaglaom Ana Lu Doran. Lord, ikaw ta magahikap kanila sa ilahang mga balatian karon, nagkadaiya nga mga balatian. Adunay ikaw nakita nimo Lord ang ilahang mga yangungo, ang ilahang mga kasakit, ang ilang mga sufferings, and even sufferings sa ilahang nga mga family nga nagalantaw kanila, nagasudong kanila nga nagantos. Amahan, ikaw maghatag kanila nini nga mga alibyo. Mayon man sa Lord, bisitaha si kapaglaom Josephine Escanilla, si kapaglaom Lindilo Magdadaro. Mayon man Lord si kapaglaom Domingo Espinosa, ayuha usab sila sa ilahang nga mga ginabati karon ni mga takna amahan. Bisitaha sila og asa man sila nga nagkadaiyan nila nga mga silang panimalay or sa hospital og naabaga gani sa ilahang nga mga higdaanan. Banguna sila amahan og tagay sila kusog, liguna sila aron sila sa magadayeg diha kanimo. Father God, mayon man sab si kapaglaom Mil Cabo, si kapaglaom Dan Rio, si kapaglaom Fermin ug si kapaglaom Neil Kirk Dumlaw. Father God, sila usab ana sa balatian, and wala dili namo mahimo nga masabtan Lord ang ilahang balatian apan we know that ikaw nakasabot niini amahan, and even worse pa ang imuha nga na-experiensyahan nga suffering while you are here on earth. And I pray, Father God, that you will help them, Lord, nga magaduol di kanimo, maganunot nimo kanunay until ilahang nga makamtan ang katumanan nining tanan. Father God, would like also to pray ni kapagla Mr. and Mrs. Zar Dave Pipito, usa sa ilahang mga anak, ilang handom nga sila makaanak, Lord, and pila na nila kini nga mga months, years, and even years, Lord, nga nagahulat sila nini nga panalangin, and they're still hopeful nga ikaw hatag kanila niining usa ka pinasahi nga panalangin diha sa ilaha nga panimalay, and may it be together as one family. They will thank you and they will praise you, they will worship you, dear Lord. Father God, please bless also those mga kapaglaom nga mo take sa nursing board exam, especially ni kapaglaom Shulika Nakar and for Hani Rabago while they are waiting, Lord, sa ilahang results sa teachers licensure examination this coming May. I pray, Father God, nga ikaw mag-prepare sa ilang kasing-kasing to accept whatever your will be, and for we know, dear Lord, nga ikaw nag-prepare nila much better pa sa ilahang plan for themselves in the future. Father God, we also like to pray for kapaglaom Samboy while he will be having his visa interview alang sa iyahang plans sa pagtrabaho dito sa gawas. Lord, I pray that you will grant his desire sa iyang kasing-kasing yung imo nakita nga mas helpful pa kini alang sa iyang family, alang sa iyang kaugalingon ug alang usab diha kanimo. And bisan pa man layo siya sa iyang pamilya soon, may it be that you could able to use him, Lord, mightily sa imo nga buluhaton wherever he will be, Lord, kini siya mahimo nga kahayag ngadto sa uban. Pasaylua kami sa mga kalapasan, Father God, and thank you so much sa mga assurances that whatever we ask in prayer, amo kini nga madawat tungod kay amo kining gihangyo diha kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, kapaglaong Mine. Yes, thank you so much sa mga kapaglaong sa pagpadala sa mga prayer request. And for our last batch of prayer request, we have kapaglaong Jocelyn Sikieto. Nagapadala siya alang sa iyahang anak nga si Georgelyn Nimenyo nga naapod ay siya ginabatyag karon, no? Ato ang i-pray nga bisan pa man sa iyahang kalisod ang Ginoo magauban gyapon sa iyaha. Then alang sa to ang mega crusade kapaglaom Renan hapit na. Yes. And si kapaglaom George Mali usab nagpadala alang sa pagsulay nga niabot sa ilaha nga kinabuhi. So ato kining iangko that the Lord will strengthen them, mga kapaglaom. And I think wala na tayong mga uban pa nga mga prayer request ikan sa to ang FB Live. Yes, and wala na. And for this last batch of prayer request atong hangyoon si kapaglaom Pastor Lemuel alang sa pag-ampo. Yes, kapaglaom Mine, ang pulong sa Ginoo nagpahinumdom na usab kanato diha sa sinulat ni Haring David, Salmo kapitulo 145
bersikulo 18 o 19. Akong basahon sa English nga nagingon, the Lord is near to all who call Him, to call on Him, to all who call on Him in truth. He fulfills the desires of those who fear Him. He hears their cry and saves them. Ang Ginoo, mga kapaglaom, duol kayo alang sa matag usa kanato. Gusto, He wants to establish a relationship between you og ngadto kaniya og nganhi kanako og kanatong tanan. Mao'y hinungdan nga siya kanunay nagadani og kabig kanato matag adlaw sa atong kinabuhi, nga bisan unsa ang atong kahimtang siya malipay gayud nga siya mahimong kabahin sa ato nga kinabuhi. Og tungod niini atong duolon siya nining kabuntagon pinagis pagampo, atong iduko ang atong mga ulo. Among gamhanan og Dios nga mahigugmaon sa makausapan nining takna sa kabuntagon, dako among kalipay ug pagpasalamat nga ang imong mga saad naghatag kanamo og paglaom na bisan sa kalisdanan, balatian o problema nga among giatubang, apan ikaw anaa kanunay nagapaabot kanamo, gusto nga magkinabuhi uban kanamo ug kami diha usab kanimo. Salamat sa mga pagpahinumdom kanamo nining kabuntagon nga sugilanon ni Gideon, nagapahinumdom kanamo nga ikaw nagatawag sa matag usa sa usa ka pinasahi nga buluhaton diin kami imong gitawag. Ang uban adunay mga mag-alawit, adunay mga magwawali, adunay mga doctors, mga nurses, ang uban mga inhinyero. Lain o Dios ang imong pagtawag kanamo aron kami mahimong kabahin. Tudloi lamang kami sa mapainubsanon, sa pagkamasinulundon kung unsa may imong kabubuton sa matag usa kanamo. Ayaw tuguti nga ang kaaway magpaluya kanamo o magpalayo diha gikan kanimo, kay kami nagahandom nga kami anaa kanunay sa imong piliran, lamang kami dili mo biya diha kanimo. Og nining kabuntagon Ginoo, sa makausapa among ginadala sa imong atubangan ang among mga pag-ampo, ilabi na ang mga buhat misyonero, pagpanaog og mga hamiling kalag. Ang karong moabot nga pitsa 28 nining buwan hangtod sa Hunyo 3 ang usa ka dakong wali nga mahitabo dinhi sa Metro Cebu area. Ikaw Ginoo magapadala og mga pamaagi, tudloi kami bisan pa ang kalampusan among maangkon dili sa among kaugalingon apan sa pagpasidungog diha kanimo. Nga ang mga katawhan nga gibudlayan sa mga layko mahimo kining inandam alang sa imong pagpadayag. Panalangini kaming mga magbubuhat samtang kami maghiusa, maggunitay sa among mga kamot, magmalampuson kini pinaagi sa imong gahom. Among mabatnan ang panagiusa o ang kadaugan sa mga buhat, kay kung ang buhat matapos na gani Ginoo, kami mamauli nga malipayon dinha sa langitnon nga puloy-anan, kauban ni adto mga katawhan nga among binudlayan, purong-purong sa kinabuhing dayon imong iganti alang sa matag usa. O sa pinasahi usab o Dios, ako nagaampo alang sa among kapaglaom Georgelyn Niminio. Hinaot nga ikaw magapagkamaayo sa iyang balatian, panalangin usab si Jory Mali. Hinaot nga ikaw magapagkamaayo kaniya sa iyang mga hagit sa kinabuhi, uban ni siya kupti ang ilang maluyahon nga kamot sa imong gamhanan nga bukton Ginoo, nga sila dili malupog sa ilang paglakaw, sa ilang pag-alaga diha kanimo, apan makahimo sa padayon nga matinumanon hangtod sa utlanan sa kadaugan. Salamat o Dios nga kauban sa among tibuok pamilya, kauban sa among mga hinigugma, kami magmadaugon tungod kay ikaw nagmadaugon sa dito sa Kalbaryo sa krus. Ang tanan among gipangayo o gipasalamatan madawat pinaagi sa ngalan ni Jesus nga among manuluwas. Amen. Amen.
Thank you so much, Kapaglaom Pastor, for that powerful prayer. And mga Kapaglaom, we would like to thank you also for always sending us your prayer requests and for praying with us for an hour. And unta dili ka mo mapulaan mga Kapaglaom no sa sige pagsubaybay sa tuwa nga programa, and kanunay kita magaampo hangtod nga magaabot o magabalik ang ato ang Ginoo. Alang sa ato ang pahinapos or conclusion sa tuwa nga topiko ning taknaa, nagapahinumdum ang ato ang Dios alang sa tuwa that there are many ways in which the youth can be putting treasury the talents entrusted to them of God, to build up the work and cause of God, not to please themselves, but to glorify God. Like Gideon mga Kapaglaom, natay lain-lain nga mga calling. And when God calls us, He will equip us, not because God will give us the credit, but it's all because God should be glorified at the end of those, or at sa time nga atong makamtan ang victory gikan ni ana. Yes, and atong hinumduman po mga Kapaglaom that the true man is one who is willing to sacrifice his own interest for the good of others, and who exercises himself in building up the brokenhearted. Mga Kapaglaom, dili ta maluya gyud tungod kay ang kaaway kanunay gyud na siyang magpahinumdum sa ato mga sayop, sa ato mga kaluyahon, aron nga dili ta makapadayon ngadto sa unahan apan ang gahom sa Ginoo ang iyang kusog maoy maghatag kanato og lahutay nga bisan kinsa bagoy kanang perpekto nato no, wala gyud mausa, pero kung atong itugyan diha sa Ginoo ang tanan mga Kapaglaom, ang Ginoo nay maantigo nga mo lugway o mo hatag kanato og lahutay tungod kay kung sa ato lang kaugalingon wala gyud tay arang mo. Atong hinumduman mga Kapaglaom that all power to do good is God given. To God belongs all the glory for the wise and good deeds of human agents. Yes, and speaking of mga pagsulay no, usahay gyud sulayon ta once God calls us, ang kaaway na pugyahang counterpart apan dili kita magpadala nini. Mga Kapaglaom, it is a very wonderful morning ang Ginoo nagapahinumdum sa tuwa that He is in need of a heart that is willing to be made willing. This is your Kapaglaom Mind of Hope Channel Cebu reminding you that the Lord is good, He is a stronghold in the day of trouble, and He knows them that trust in Him. Yes, mga Kapaglaom, find courage to do good in the Lord. This has been your Kapaglaom Renan of Hope Channel Cebu saying, cast your burden in the Lord and He will sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. God is able to empower you as you submit yourself to His working. This is Kapaglaom Pastor Lemuel Lauron saying, let's pray without ceasing. Kami inyong mga kaabag sa pag-ampo din hilang sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.